everyone. Good evening. Our Bible verse for today is all about Proverbs 3, 5-6. At sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, napakaganda ng ating verse today kasi tinuturuan tayo na kailangan natin pagkatiwalaan yung Diyos ng buong puso natin. Huwag tayong manangas sa sarili nating desisyon. Sa lahat ng ating mga ginagawa, pasakop tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa mga desisyon na gagawin natin, because He is all wise. Alam niya ang pinaka mainam sa atin. Ang Diyos ang pinaka nakakaalam kung ano yung best decision na patutunguhan ng bawat isa sa atin. How many years na minsan bago natin ma-realize na kaya tayo nandito sa sitwasyon ito because marami tayong mga decisions or plans or prayers na hindi sinagot ng Diyos kasi hindi natin makakamit yung mga bagay na meron tayo ngayon kung nangyari yung mga gusto natin, yung mga plans natin, yung mga decisions natin, yung mga prayer natin. And sometimes napakasarap parang isang magic na mapapawaw ka na lang, mapapasalamat ka na lang sa God na thank you kasi kaya pala na hindi nangyari yon because meron akong ganito. Like what happened to Joseph na sa tindi ng pinagdaanan niya, nagdusa siya, paghihirap, nakulong siya, ibinenta siya, but at the end, the plan of God for him is to be the second highest person with authority in the Egypt. And that time, Egypt is the most powerful country at Joseph time. So, alam ng Diyos ang pinaka-best destination para sa atin. Minsan, mapapawaw ka na lang na Lord, salamat ikaw yung nasunod sa buhay ko. Kung tayo ay susunod sa destination ng ating Diyos, hindi tayo mapapahamak. Pero kung susunod lang tayo sa sarili nating understanding, sa sarili nating plano sa buhay, malamang sa malamang pahamakan ang mangyayari sa atin. Salamat sa mga panalangin natin na hindi nasunod dati. Kasi wala tayo sa sitwasyon na meron tayo ngayon kung nagdepende tayo sa mga plan natin dati. Kasi very limited kung ano yung decision and plan natin. So, Lord, we have to thank you, Lord, na sa mga pagdirect niya sa buhay natin. God is all wise and He knows the best destination for us. Hindi lang ang patutunguhan natin, kundi pati yung best route papunta doon sa destination. Alam niyo yun. Like what happened to Joseph. So let us trust the wisdom of God. And sure yun na lahat tayo, may iba't iba tayong gusto sa buhay. But God knows what's the best para sa atin. Para maabot natin yung tagumpay na para sa atin. This verse is reminder for us. Kasi minsan, when we facing trials in our life, we question God. No, bakit ito nangyari sa akin? Why this all things happen? Bakit ganito? Bakit ganyan? So let us trust God with all our heart. Even the toughest situations that we encounter in our life, pwede kasing gagamitin ng God ang career, yung ibang tao, or yung mga taong mahal natin sa buhay, going to the destinations that is best for us. In those times, just trust God with all your heart and not lean on your own understanding. It's a complete trust to God. And sabi nga dun sa isang verses sa Isaiah 48:17, this is what the Lord says, you remember
your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord, your God, who teaches you what is the best for you, who directs you in the way that you should go. So, pagkatiwalaan natin kung ano yung plan ng God para sa atin. Sabi nga dun sa isang verse din na Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens and the highest than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." It's a reminder para sa atin na kailangan nating magpasakop sa lahat ng bagay at desisyon sa buhay natin. Minsan, nagkakamali tayo, lalo na pagdating sa pagsunod, lalo na kapag hindi natin nauunawaan. Like, example, yung mga bata na kailangan sumunod sa mga parents kahit hindi nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kasi sa totoo lang, kapag nasundod yung bata sa mga desisyon nila, maaring ikamatay nila. At kadalasan yung mga desisyon na yun, ikapahamak nila. So, maraming desisyon ng mga bata na hindi maganda ang patutunguhan, kapahamakan. But they have to follow their parents para sa kanilang kaligtasan. Same thing then with sa atin, kay God. Sometimes we questions a lot God. Madalas, kasi hindi natin naiintindihan ang sitwasyon. But we have to trust Him with all our heart. Kasi His thoughts are best, are higher than our thoughts. So, pagkatiwalaan natin, it's a complete trust of God with all your heart. Hope this verse you will learn a lot. Thank you everyone, and God bless.